Isang dating Muslim ang may nakakakilabot na revelasyon. You are fighting with the most powerful authority of the universe. Ang taong ito ay hindi basta-basta mga sangkay. Isa siya sa anak ng isa sa makapangyarihan sa Middle East na may nakakapangilabot na revelasyon tungkol sa katotohanan na tumutumbok sa bansang Israel. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan nga po natin ang malaking revelasyon ng isang dating Muslim na kung saan inilabas niya dito o inilantad ang totoong mukha ng bansa na nagmumula kay Abraham at kung ano ang ugnayan nito sa dakilang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Ang taong ito ay ang anak o isa sa mga founder sa grupo na ngayon ay kumakalaban mismo sa Israel. Ang Israel ngayon, mga sangkay, ay humaharap sa isang matinding pagsubok. Patuloy na nasa digmaan ang bansang ito. At katakot-takot na po ang nangyayari sa Middle East ngayon. At maging sa mga oras na ito, balitang-balita nga po na ang Israel ay tuluyan na pong kinukubkub o sinasakop ang Gaza. Tila baga may gusto silang patunayan at gustong mangyari na pwedeng tumumbok sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia. Pero alam niyo ba mga sangkay na bago po humantong ang Israel sa kasaysayan nila ngayon o sa mga kaganapan mismo sa ating panahon ngayon, mayroon pong kwento ang Israel kung papaano po sila pinangakuan ng Diyos na magpahanggang ngayon. Ito ay nananalaytay. Ang Israel lang naman mga sangkay ay mula po sa lahi ni Abraham. Si Abraham mga sangkay ay ang ama ng mga Israelita. Sila yung father of faith nila mula mismo sa lahi ni Abraham. Samantala mga sangkay, isa rin sa lahi na nagmumula kay Abraham ay ang mga Muslim mula rin po sa mga bansa na nakapaligid sa Israel. Sila ay mula sa lahi ni Ishmael na anak din po mula sa katulong ni Abraham. Ang Israel kasi mga sangkay ay nagmula kay Isaac na anak din po ni Abraham. Si Isaac kasi mga sangkay ay ang pangako mismo ng ating Panginoong Diyos. Siya ang ipinakita kay Abraham na pagmumulan ng isang malaking lahi na mula sa dugo ni Abraham. Subalit bago magkaroon ng Isaac ay nagkaroon po ng pagkakamali itong si Abraham at dito nga po isinilang si Ishmael na nagmula po sa kanyang katulong. Subalit nung dumating na po si Isaac na siyang pangako ng Diyos, si Ishmael naman po mga sangkay at ang kanyang ina ay pinaalis at gumawa din po ng kanyang sariling lineage na ngayon ito po ang kinikilalang mga Muslim mula sa Middle East na ngayon siyang nakakaaway mismo ng Israel. Ang Diyos mismo ay nakipagkasundo kay Abraham at binigyan po sila ng isang matinding pangako. Ayon nga po sa Genesis chapter 12 verse 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham at ang covenant na ito ay nagtuloy-tuloy papunta sa naging lahi ni Abraham mula po kay Isaac at Jacob. Hanggang sa ngayon, ito na po ang lahi ng Israel, ang mga Hudyo, ang natitirang tribo na nagmula po sa lahi ni Abraham. Ang pangakong ito mula kay Abraham o covenant mga sangkay ay nagtuloy-tuloy hanggang sa lahi na po mismo ng Israel na mababasa din po natin sa Numbers chapter 24 verse 9. Subalit mga sangkay, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap. Ang Israel ay maraming beses nagkasala hanggang sa umabot sa punto mga sangkay na ang Israel ay nagkahati-hati. Ang 12 tribes ng Israel ay dahan-dahan pong nabura. Sinakop po ng iba't ibang mga imperyo. Nagkawatak-watak sila hanggang sa ito ay nagkandawalaan sa lupang pangako. Ito ay ang lupa ng Canaan na ngayon ay ang modern Israel na lupain o bansa.
Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, kinurse ng Diyos ang bayan ng Israel. Subalit hindi para mabura sa ating planeta, kundi mabigyan po sila ng kaparusahan. At ang covenant ng Diyos kay Abraham ay nanatili at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kung kaya't mga sangkay, kung papansinin po natin sa kasaysayan, mula nung ang Israel ay bumalik sa kanilang lupain na land of Canaan o ang bansa ng Israel, bagamat sila ay napapaligiran ng kani-kanilang mga kaaway, hindi po sila matalo-talo. At ayon nga po sa inireveal ng bansang Iran, mayroon daw pong nangyayari sa Israel na kakaiba. Sa gitna daw kasi ng digmaan, tila baga gumagamit ang Israel ng mga espiritu na hindi po nila maintindihan. At ang inaakala po nila mga sangkay, gumagamit daw po ang Israel ng kung anong mahika sa gitna ng digmaan. Subalit kung babalikan po natin ang saysayan ng Israel, walang ganun silang ginagamit. Subalit mayroon pong kapangyarihan ng Diyos na kumikilos every time na sila ay nasa battle. Kung babalikan po natin ang mga nakasulat sa Old Testament, kung papaano po sila nakipagdigma, makikita po natin doon mga sangkay ang mga kakilakilabot at kamanghamanghang pangyayari. Kagaya na lamang po nung bumagsak ang city o wall of Jericho, kung saan 7 beses nila ginawa ang pagpapaikot-ikot habang sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. At katakataka mga sangkay na ito ay bumagsak. Maraming beses may mga ganitong klaseng pangyayari na tila baga magtataka ka dahil may supernatural na nangyayari every time na sila ay nasa digmaan, na mababasa po natin yan sa Biblia mismo, sa Old Testament. Kung kaya't mga sangkay, mismo itong anak ng pinakamatinding kalaban ngayon ng Israel, isang dating Muslim, siya ay si Musab Hassan Youssef, ang eldest son at founding member at leader ng Hamas. Sinabi po niya dito mismo ang isang matinding revelasyon. When you fight with Israel, you fight against God. At ito ang nakakakilabot na revelasyon. You fight with Israel, you are fighting with the most powerful authority of the universe. Do I need to say it clearer? If you don't accept it, you are in the face of a certain destruction. God said, take earth, go wherever you want, do whatever you want. You'll be responsible for your actions. But this small part of the land belongs to me. And the earth is vast, and it's all the same. But here, this is mine. And they choose to come for this small piece of land. Everywhere else is not enough. They have hundreds of countries, and they have the same potential. And I don't understand why they're insisting to come after Israel, to spread their hatred. It's insanity. So ang tinutumbok dyan ni Musab Youssef ay ang mismong otoridad na mula sa Diyos. Kung kaya't katakataka mga sangkay na kahit maliit po silang bansa at napapaligiran po sila ng sandamakmak na kalaban, magpahanggang ngayon, talagang hindi sila matalo-talo. At mismong ang Iran ay nagsabi na tila baga may espiritong ginagamit ang Israel. Ang hindi nila maintindihan, malamang po pwedeng ito ay mga anghel ng Diyos na nakakasama nila sa digmaan. Kung kaya't naging headline po ito mga sangkay sa mga balitaan. Ibinalita nila na may supernatural nga daw pong nangyayari sa gitna ng digmaan at mukhang gumagamit daw ang Israel ng kung ano-anong mahika o mga espiritu, kung kaya't nahihirapan daw po silang matalo ang Israel. Malinaw kasing sinasabi sa Biblia mga sangkay na bagamat nagkasala ang Israel nang paulit-ulit, magpahanggang ngayon, sila pa rin po ay may espesyal na lugar mula po sa ating Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa New Testament, sa Romans chapter 11. Kung babasahin po natin ang buong bersikulong ito, malalaman po natin dito mga sangkay na hindi pa rin talaga sila pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. At sa katotohanan, ang Gentiles o ang Church ay may tamang panahon. At pag natapos ang misyon ng ating Panginoong Diyos sa Church, babalik na po ang kanyang mga mata sa Israel. Mababasa po natin
natin sa Romans chapter 11 na sinasabi dito, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. At eto pa ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, kung kailan matatapos ang sumpa ng Diyos sa bayan ng Israel at kung papaano sila makakabalik muli sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa Biblia, sa Romans chapter 11, verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Yan ang malaking revelasyon. Sa madaling sabi, mga sangkay, bagamat nasa kalituhan o pagkabulag ngayon ang Israel, pansamantala lang yan dahil pagkatapos ng church o mga hintil, ang mga mata naman ng ating Panginoong Diyos ay mapupunta na sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.